Hello mga ka-popcorn! Sumuka nagdilang anghel ang ilan sa inyo dahil ito na nga si Madam Christopher Min ay patong-patong nga daw. Ang kasong kinakaharap nito ngayon, matatandaan natin na kamakailan lamang, I think this was last February if I'm not mistaken, ay sinampahan siya ng kaso ni Dominic Roque. And then, a couple of months ago naman, yung nanay ni Sarah Labati. And then, kahapon nga lang, ay officially nagsampa ng kaso itong si Bea Alonzo laban kay Christopher Min. My gosh, patong-patong na talaga. And even before pa, siguro mga last year, merong mga several cases din na sinampa kay Madam Christopher Min. Kaya lang, etong mga kaso na lately sinampa sa kanya, ito yung mga matutunog na nagsampa sa kanya ng kaso. So once again, gusto ko ulit mag-apologize sa audio ko kasi hindi ko pa rin nakakabit yung microphone ko at meron pa rin akong electric fan dito sa gilid dahil kahit naka-aircon na sobrang init pa rin dito sa Pilipinas. So babasahin ko na lang yung mga detalye na pagsasampa ng kaso ni Bea Alonzo dito kay Madam Christopher Min. Ayon dito, nasagad na daw ang pasensya ni Bea Alonzo sa di umano'y walang tigil na paninirang puri sa kanya. Ito ang mensahe ng opisyal na pahayag ng legal counsel ni Bea Alonzo ngayong Huwebes, May 2, 2024. Kaugnay ito ng reklamong cyber libel na sinampalaban sa mga veteranong media practitioners na sina Christopher Min at Ogie Diaz. Kasama ang isa pang individual na sinasabing naninira sa aktres. Dawit din ang mga kasamang commentators sina Chrissy at Ogie sa magkahiwalay nilang online shows. So kasama dito sila Romel Chica, etc. Ang legal counsel ni Bea ay si Attorney Jose Manolo Garcia ng Garcia Elaura, Ruanto and Associates. 3 criminal cases ang inihain ni Attorney Garcia. Sabi sa official statement abogado, the 3 separate criminal cases for cyber libel filed today against the named respondents are clear and very strong messages from our client, Ms. Bea Alonzo. She has endured all the defamatory and malicious statements against her character by these individuals in the past months or even years in silence, with dignity and grace. Alam nyo, tahimik lang to si Bea Alonzo. Siguro talagang napuno na talaga ito. Kung si Dominic Roque nga napika na talaga sa kanya Itong mga celebrities na to, mga matatahimik lang tong mga to. 'Di ba? Napika na talaga siguro sa kanya. And then, sabi dito, but there is always a limit. And now is the time for definitive legal action. Sinabi rin nitong ngayon lamang umaksyon ng aktres laban sa mga miyembro ng media. Naniniwala ang kampo ni Bea na ginamit umano ni na Christy at Ogie ang negative sensationalism laban sa aktres para pagkakitaan ito for the views. Ika nga sa kanilang YouTube channel dahil alam naman natin, 'di ba, na pinamumugaran ng mga marites yun. So, lalo na hot topic talaga itong si Bea at si Dominic ng mga nakaraang buwan. Kaya talagang pinagpiestahan talaga itong dalawang ito. Sabi pa sa kanyang official statement, also, as a law-abiding citizen and a dutiful taxpayer, Ms. Alonzo is enforcing her right in filing these complaints against these individuals who strategically employed negative sensationalism to drive views and followers in their favor through their social media accounts, reaping financial benefits at their clients' expense. Siyempre nga naman, di ba, at the expense of paninira kay Bea, ikaw yung kumikita kahit na walang katotohanan yung iyong mga chinichika. Karamihan naman talaga ng mga sinasabi ni Christy, it seems like paninirang puri, pero aminin na natin na mostly ng mga nilalabas silang blind items sa chika ay totoo. 'Di ba? Siguro meron lang talagang mga hilatsya ng dila ni Chrissy at ni Ogie na medyo hindi lang maganda yung pagkakadeliver, na it seems na very offensive sa part nila, kaya siguro naiinis din sila. Their deliberate actions aimed at tarnishing our client's reputation not only demonstrate calculated intent, but also raise questions about the transparency of their financial activities. The allegations in her complaints are supported with proper evidence. Hindi dinetalye ng kampo ni Bea kung ano ang mga eksaktong insidente ng paninirang puri na tinutukoy sa reklamo. Umaasa daw silang mananagot ang respondents sa issue. Tapos nilabas ng kampo ni Bea ang official statement matapos siyang maghain ng kanyang sworn affidavit
sa Quezon City Prosecutor's Office nitong Huwebes ng hapon. Tahimik lamang si Bea at hinayaan ng kanyang abogado ng paliwanag ng reklamo ng kapanayamin ito matapos ang filing of complaint. Sinabi rin ng abogado na minsan ay hindi kinunan si Bea ng panig nito sa mga isyong binabato sa kanya. That's unfair also. Kasi hindi man lang nabigyan ng pagkakataon si Bea para man lang i-clarify yung sarili niya. Dahil meron kang kakayahan na magbigay ng mga ganitong balita, ginagamit ni na Christie at saka ni OGDS yung kanilang platform para sa mga ganito, 'di ba? Hindi ko rin kasi masabing fake news dahil nga yung iba nga karamihan nga totoo naman. Pero yun nga lang medyo offensive at hindi maganda yung pagde-deliver nila. Kaya yun, siguro yung naka-trigger. Pero eto kumapit kayo kasi palaban to si Madam Christie. Dumaban siya nung time na si Dominic yung nagdemanda sa kanya. This was last week of February to. Hinamon talaga niya na maglabas daw ng resibo sa anuman pong lalabanan sa anong labanan kahit sa korte na may binanggit akong pangalan ni Mayor Bullet Halushos. Ito ang hamon ni Nanay Christie sa abogado ng Fernandez and Singson Law Offices na naglabas ng official statement bilang kinatawan ni Dominic Roque. Sa nasabing official statement na nilabas ng legal counsel ng ex-fiancé ni Bea Alonzo, ay ilang beses nabanggit ang pangalan ni Nanay Christie na umano'y naglabas ng issue tungkol sa pagmamayari ng condo unit na tinitira ni Dominic. So kasi, very malicious kasi yung time na nilabas ni Christie Fermin yung issue tungkol kay Dominic. It seems like nang babakla si Dominic. Tapos dinawit pa nila to si Bullet Halushos na meaning to say na si Bullet yung sponsor ni Dominic. Parang siya yung gay benefactor. Yun ang pinapalabas ni Madam Christie. Tapos, eto yung explanation doon. So, nagsalita na nga si Bullet Halushos na kaibigan lang daw talaga niya si Dominic. At pinarent niya yung unit na yun kay Dominic, binabayaran daw ni Dominic Roque iyon. Hindi daw kagaya ng chismis na sinasabi ni Madam Christie Fermin. So grabe very malicious kasi yung dating ng mga ibang chika, although may points doon na tama naman. Kasi tama naman talaga na kay Halushos yung condo unit, pero binigyan ng kulay at mali siya. So, yun talaga siguro yung nakaka-trigger dito sa mga, mga artistang to. Now, dito sa mga kasong kinakaharap ni Madam Christie, hindi natin alam kung anong mangyayari sa kanya. Kasi hindi din ako sure kung ano yung punishment na makukuha niya dito. Kasi talaga, alam nyo, kahit ilang demanda pa ang ma-receive nitong si Madam Christie, hindi pa rin talaga siya tumitigil. Everyday talagang may spicy chika pa rin talaga siya.